Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, mayroon akong isang kwentong inihanda para sa inyo. Pero bago natin simulan ang aking kwento mga bata, magtatanong muna ako sa inyo. Handa na ba kayo? Abay, magaling kung ganun. Ito lang ang aking tanong mga bata. Kayo ba ay tumutulong sa gawaing bahay? Abay, very good! Papaano lang? Halimbawa mga bata, kayo ay inutusan ng inyong magulang na magsaing ng bigas na inyong kakainin. At hindi nyo alam kung paano ito lutuin. Ano kaya ang gagawin nyo? Aba, at dahil dyan, may kinalaman yan sa aking kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang sinaing ni Budang. Ito ay kwento ni Catherine Arsentillan at guhit ni Andrea Gamboa at hatid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Nagising si Budang sa mabangoong amoy ng niluluto ni Nanay Isay. Pagbangon, agad-agad siyang dumiretso sa kusina. Ano ang niluluto mo, Nanay? Sinaing yan na may dahon ng pandan. Sagot ni Nanay Isay. Daing at kamatis ang ulam natin? Mapaparami na naman ang kain ko nito. Lalo pa, at ikaw ang nagluto, Nanay. Oo, kumuha ka na ng mga pinggan, kutsara at tinidor. Tawagin mo na rin si tatay mo at magalmusal na tayo. Budang, pag-aralan mo na kung paano magsaing. Kung wala kami dito ng nanay mo sa bahay, marunong ka nang magluto ng iyong pagkain. Sabi ni Tatay Dodong. Gusto ko po talaga matutunan ang pagsaing at pagluto. Sagot ni Budang. Pagkatanghali, pinaghanda ni Nanay Isay si Budang ng kararaw at kaldero. Kumuha ka ng isang lata ng bigas at ilagay mo sa kararaw. Tamang-tama lang ang isang latang bigas para sa ating dalawa. Ihagis ang bigas sa hangin at saka ihiwalay ang pasig, binlod at mga maliliit na bato. Pinakita niya kay Budang kung paano ito gawin. Ilipat natin ang bigas sa kaldero at linisin ito gamit ang tubig ng 3 beses para sigurado na ito ay malinis. Tinuruan din ni Nanay Isay si Budang kung paano ang pagsukat ng tubig. Sukatin mo ang tubig hanggang sa gitnang parte ng iyong inlalaki. Kailangan sakto lang ang dami ng iyong tubig para hindi maging mabasa ang iyong sinaing. Paglagay mo sa lutuan, siguraduhin mo na sarado ng mabuti ang kaldero para mabilis itong maluto. Pagpatuloy niya, habang naghihintay na kumulo ang sinaing, inihanda nila ang dahon ng malunggay na ilalagay sa sinabawang isda. Nang kumulo na ang sinaing, binuksan ni Nanay Isay ang kaldero para ito ay pasingawin. Kung mawalan na ito ng tubig, pahinaan mo lamang ang apoy para ito ay maluto na. Pagpapaliwanag ni Nanay Isay, pinasok niya ang uling sa lata para magamit pa itong muli. Nakalimutan natin maglagay ng dahon ng pandan, Nanay. Naalala ni Budang. Ay, oo nga. Sa susunod na lang natin ilagay yan. Hindi naman kailangan na palaging may dahon ng pandan ang sinaing. Nang sumunod na araw, si Budang na ang nagsaing para sa pananghalian. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ni Nanay Isay. Ikaw na ang bahala dyan sa ating kusina. Hindi na tayo magluluto ng ulam dahil meron pang tira kanina. Sabi ni Nanay Isay. Pinunasan niya agad ang mga bintana sa loob ng bahay. Ang nagbabantay si Budang, nakita niyang nangunguha ng aratilis sina Nene at Toto sa labas ng kanilang bakuran. Nene, Tawag ni Budang. bigyan niyo ako ng aratilis. Tumakbo palabas si Budang at sumali sa pamimitas. Pulang-pula ang mga bunga at matatamis pa. Mas mabilis tayo kapag aakyatin ko ang kahoy. Pagmamalaki ni Budang. Kinuha niya ang kanyang tsinelas at saka umakyat. Doon sa kabilang sanga! Marami pa doong mga hinog na aratilis
sigaw ni Nene. Abot-abot na sana ni Budang ang sanga nang maamoy niya ang sunog na sinaing. Dali-dali siyang bumaba at tumakbo pabalik ng bahay. Pagdating niya sa kusina, pinatay na ni Nanay Isay ang apoy. Ay naku, Budang! Nasunog ang sinaing mo! Sayang naman ang kanin natin. Puro nasunog. Pag-uwi ni Tatay Dodong galing sa bukid, mahinahon niyang sinabihan si Budang. Kapag ikaw ay nagluto, Budang, kailangan bantayan mo ito. Naghihirap kami sa pagtatanim at pag-aanin ng palay para magkabigas tayo. Pasensya na po, tatay. Babantayan ko na po lagi kapag magsasaing ako. Masarap ba kumain ng sunog na kanin? Biro ni Tatay Dodong nang makita niya na malungkot si Budang. Hindi, tatay. Siyempre. Mahirap itong nguyain. Sagot niya. Bukas, ikaw ulit ang magsasaing ha? Opo, tatay. Maaga pang nagising si Budang. Nagsaing siya at binantayan ito ng mabuti. Hindi sunog, hindi hilaw, at bagkos ay mabango ng pandan ang sinaing ni Budang. Tumulong pa siya kay Nanay Isay na Puto ng tortang talong. Pinuri ng kanyang mga magulang si Budang. Masayang kumain ng masarap na almusal ang kanilang pamilya. Ayan! At dyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sa mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At tandaan natin na kapag ka mayroong itinuturo sa atin ang ating mga magulang, lagi tayong makikinig sa kanila. At syempre, sasamahan na rin natin ng focus para nang sa ganun ay hindi mahawaglit sa isip natin kung ano ba yung kanilang mga itinuro sa atin. Ayan! O paano? Hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing, mga bata, mga pusong bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka rito. O paano? Hanggang sa muli, paalam!